bagal. Ayun, okay ha? Okay.
Oh, ayan. Okay. Okay, magandang gabi po. Ako po ulit si Marcelo Espiritu, Senior Agronomist ng Yara Fertilizer. At nandito po uli ako para bigyang gabay kayo doon sa ating mga gagawin sa ating bukid. Okay, alam nyo po, itong ginagawa namin, tugon ito doon sa nangyayari sa atin ngayon na yung total lockdown. Kasi hindi kami makaikot sa bukid. Hindi namin kayo pwedeng mapuntahan kasi gustong-gusto namin kayong mapuntahan kayo sa bukid nyo mismo para kayo ay magabayan, pero wala tayong magagawa dahil marami tayong mga nakaharang sa kalsada na hindi kami pwede talagang payagang lumabas. So ang ginagawa na lang namin para kami ay maka-reach out sa inyo, eto po, ginagamit po namin ang internet, ang Facebook, para po maparating sa inyo yung aming dapat na gabay na ibibigay kapag kami ay personal na pumunta sa inyo sa bukid. Okay, bago ko po simulan yung aking pagpipresent, mayroon po muna ako sa inyong ibibigay na mga katanungan. Ito po. Okay? Ayan. Yan, opo. Naibigay ko na po sa inyo ngayon yan, sagutan lang po ninyo at yan po, mahalaga po kasi yung resulta ng inyong isasagot dyan. Okay, sa panahon po ngayon, tayo ay, yung mga nagtatanim ng mais, kalimitan po dyan, tapos ng mag-ani ng mais. Ang ginagawa po nila ngayon, nagla-land prep na sila. Okay, sa land preparation, dalawa pong sistema pa rin yung ginagawa. Merong mga grupo na ang gusto nila, mga 3 hanggang 4 na passing para linis na linis yung bukid bago taniman. Pero doon naman kalimitan doon sa nagpa-practice ng conservation tillage, ang nangyayari po doon, bahagya lang nilang binubungkal ang lupa kasi alam naman ninyo, mataas ang cost ng labor. Para makatipid, ayun nga po, ilang padaan lang po at yan po, pwede nilang taniman. Okay. Ang pagtatanim po nila sa bukid, kalimitan po, ang average nilang nagagamit na binhi, mayroong 2 sako po. Kalimitan, 1 sako, 9 kilo. So, katumbas po, 18 kilo sa 1 hektarya. Pero meron po mga magsasaka na nagpa-practice ng tinatawag natin na yung high population, kung saan umaabot ng 3 sako yung inilalagay nila sa bawat hektarya. Okay. Kung halimbawa po na-prepare na ang bukid, dumating na ang ulan, ayan, mag-uumpisa na magtanim. 2 sistema ang ginagawa po nila sa pagtatanim. Meron po diyang naglalagay ng basal fertilizer, meron naman pong hindi naglalagay ng basal fertilizer, pero anuman po ang kanilang sistemang gustong gawin, basta po nandyan na yung ulan, magtatanim na po sila. Pero sa pagtatanim po, kalimitan, kung anumang sistema yung ginamit nila, ito yung napapansin nila.
bakit yung mga pagsibol ng mais hindi pantay-pantay? Merong maganda yung tubo, pero bakit meron din po silang nakikitang mga mais na mabagal lumaki? Ang kulay ng dahon, hindi berde. Kumbaga, parang bansot. Yan po yung kalimitan nilang nakikita. Kasi po, ang mais, kapag itaninim niyo sa lupa, mayroon ng tubig, nag-uumpisa na po yung pag-develop ng ugat niyan. Yung makikita ninyo dyan sa slide na aking tinitingnan ngayon, yan po ang unang yugto ng pag-uugat. Yung ugat po na lumalabas na yan, yung tinatawag nating seminal roots, ang pagkain po niyan nang gagaling doon sa butil ng mais. Kailangan po sapat po yung sustansya na ibinibigay ng butil. Kasi kapag ka po sapat yung sustansya, maraming seminal roots ang inyong makikita. Pero ano ba yung importansya ng seminal roots? Okay, kung marami yung seminal roots, maganda yung magiging kasunod na paglabas ng nodal roots. Yan. Ang nodal roots, importante po yan kasi ito na yung madadaluyan ng tubig at sustansya na ibibigay ninyo sa inyong lumalaking mais. Kung maganda ang development po ng nodal roots, yung pangalawang yugto ng pag-uugat, maaasahan ninyo na mas maganda yung magiging arangkada ng inyong mga seedling. Okay. Meron tayong tinatawag na seed fertilization. Okay. Kumbaga, yung abono inilalagay mo ng malapit sa binhi, or dili kaya, malapit sa binhi ha, hindi pwedeng nakadikit sa binhi kasi yung abonong granulars, pag idinikit mo sa binhi, malamang masunog yung binhi, mamamatay po yung mais. At meron namang special na abono na ibinabalot nila, kumbaga, ibinubuhos nila sa binhi bago itanim at yun ang magbibigay ng sapat na sustansya para gumanda yung paglaki ng mais. Okay, yung sinasabi ng mga eksperto, ang pinakamaganda bang starter fertilizer, nagtataglay yan ng nitrogen at saka po ng phosphorus. Hindi lang po yun. Mas maganda kung meron pa rin po siyang taglay na zinc, lalo na kung ang lupa mo ay mabuhangin at kakaunti yung organic matter. Okay, yung kombinasyon po ng nitrogen, phosphorus at zinc, yan yung magbibigay po sa inyo ng sapat na sustansya para po mabigyan ng booster yung inyong halaman. Lalaki po ng mabilis yan. So ang makikita po ninyo yan, mas matangkad yung inyong mais. Ang dahon po niyan mas malapad, mas mahaba, at kung titingnan ninyo yung ugat, mas mahaba po at mas makapal ang pag-uugat niyan. Okay, ang Yara Fertilizer, meron po kaming ipinapakilala sa inyo, hinahain sa inyo na isang seed fertilizer na maganda pong gamitin sa ating maisan. Ang taglay po nito, nitrogen, phosphorus at saka sa zinc, yan po yung sinasabi ko, kombinasyon ng tatlong sustansya na makapapagbigay ng magandang arangkada sa inyo, mapapahaba ninyo yung ugat, mas mabilis sumaba ang ugat at nagtataglay po yan ng zinc na malaking tulong po para umabante ng maganda po yung paglaki ng inyong mais. Okay, ipakikita po sa inyo yung aming ginawang mga testing sa laboratory. Yung makikita po ninyo sa kaliwa, yan po, yung binhi ng mais, nilagyan po yan ng teprosin. Pareho pong variety ng mais yan, yung makikita ninyo sa harapan po ninyo. Pero yung sa kaliwa, nilagyan ng teprosin, yung nasa kanan, hindi po nilagyan ng teprosin. Kung kayo ang tatanungin ko, ano yung magiging gusto ninyong performance ng mais ninyo? Yung nasa kaliwa ba o yung nasa kanan? Palagay ko naman, lahat tayo magsasabi, ang gusto kong mangyayari sa mais ko, yung nasa kaliwa. Okay, tinanim namin sa bukid, pinasubok namin sa farmer, eto po yung naging resulta niyan. Yung makikita ninyong nasa kanan, ayan, nilagyan niya ng teprosin, NP zinc, andun pa rin yung sinasabi ko, makapalang ugat, mas matangkad yung iyong seedling, mas malapad ang dahon, mas berde ang dahon, kumpara doon sa hindi nilagyan ng teprosin. Tandaan po ninyo ho, yung ipinapakita ko sa inyong litrato, iisang variety po yan, hindi po magkaibang variety yan. Okay, ngayon, alam natin, maganda yung teprosin. Pero siguro itatanong ninyo, paano ko ba gagamitin ang teprosin? Okay, ganito po, ituturo ko po sa inyo. Kanina, nabanggit ko
ang farmer kalimitan gumagamit ng isa o dalawang sako ng tigna 9 to 10 kilos na mais para sa isang ektarya. Okay, simple lang po ang paggamit ng teprosin. Sa isang sako po, sa 9 hanggang 10 kilo na mais, isang bote po ng teprosin ang gagamitin ninyo. Yung isang bote po niyan, 150 ml. So, ibubuhos lang po ninyo yan dun sa sako ng mais, haluin po ninyong mabuti, at patuyuin po ninyo ng saglit. Dahil kung yan ay pagkalagay, saka ninyo itatanim, sa kamay po ninyo pupunta yung inilagay ninyong teprosin. 5 minuto lang naman po ang kailangan para matuyo yan. At pag natuyo yan ng ayos, ayan na po, libreng-libre na kayong itanim. Okay, kagaya nung nakita ninyo ng mga na previous slide, eto rin po ang makikita ninyo. Ayan, yung nasa kaliwa po, yan yung nilagyan ng teprosin. Yung nasa kanan, walang teprosin. Pareho pong variety yan. Pareho pong hindi yan nalagyan ng abono. Ang pagkakaiba lang po, ginamitan ng teprosin yung nasa kaliwa, hindi ginamitan ng teprosin yung nasa kanan. Kung kayo tatanungin ko, kita ba yung diferensya nung merong teprosin at saka hindi ginamitan ng teprosin? Ano po ang magiging desisyon nyo? Kumbinsido ba kayo na mas maganda pala ang gumamit ng teprosin? Nasa sa inyo po ang desisyon niyan. Pero base do sa aking pinakita, lalong-lalo na yung binhilang po na hindi pa naitatanim, nilagyan namin ng teprosin, garantisado po, mas maraming ugat ang makukuha ninyo. Kasi ang kailangan talaga natin yan, ugat, maganda yung development kasi ang ating mais, kumakain po yan sa pamamagitan ng ugat. At doon dadalo yung sustansya at saka tubig. Okay, pag maraming nakuhang tubig at sustansya, naturalmente, mas maganda po ang magiging sibol ng ating mais. Okay, sa larangan po ng pagsasaka, mayroon pa po kaming mga ipapakilala sa inyong mga teknolohiya para po magamit natin. Kasi alam naman ninyo sa mais, kagaya ng sa mais po, kalimitan po ng mais, tayo ay umaasa sa sahod ulan. Kung hindi uulan, hindi tayo makakapaglagay ng abono. Kung hindi natin alam ang petsa ng pag-ulan, hindi tayo makakapaglagay ng magandang tiyempo ng abono. Pero tatanungin siguro ninyo, paano kung malalaman na kung uulan o hindi? Ito po, meron akong kasagutan po dyan. Meron kaming application, pwede ninyong i-download po yan. Farm Weather po ang pangalan yan. Libre po ang pagda-download yan. Siguro po doon sa mga hindi sanay gumamit ng telepono, magpatulong kayo sa inyong anak, magpatulong kayo sa inyong apo, pumunta kayo sa application, doon nyo titingnan po, i-download lang ninyo yung Farm Weather. So, ngayon, ano ba talaga yung Farm Weather? Ang Farm Weather, isang application po yan na makapagbibigay sa inyo ng tamang taya ng panahon sa inyong bukid mismo. Ho. Kasi maraming nagsasabi, ay, hindi ko niyan, kahit sa internet makakakuha ako. Tama, makakakuha ka ng weather forecast sa internet. Pero, tingnan mo ha, nasa Pampanga ka, kumuha ka ng weather forecast doon. Nasa Nueva Ecija ka, kumuha ka ng forecast doon. Pagkumparahin mo, magugulat ka, iisa yung kanilang forecast. Pero dito sa Farm Weather, ang ibibigay po nitong taya ng panahon, yung nasa loob lang ng 4 kilometer. So, halimbawa, yung munisipyo mo dito, kabilang munisipyo, hindi yun yung panahon na ibibigay niya. Yung mismo sa bukid mo. Ang makikita mo po dyan kapag nag-download ganyan, makikita mo yung address ng iyong bukid. Sasabihin yan sa iyo kung maulap ngayon, sa darating na ilang araw, ano yung temperatura, relative humidity. Ano ba? Uulan ba ng umaga, tanghali, hapon? Ano yung direksyon ng hangin? Kailan ko binuksan yung application? At yan ang makakapagbigay din po sa inyo ng taya ng panahon sa susunod na 7 araw. Okay, meron pa rin po itong tinatawag na isang pahina kung saan kapag tinext mo yung season, okay, yon yung nakabilog na yon, ibibigay niyan sa iyo yung taya ng panahon noong nakaraang 30 araw at yung darating na 15 days. Di po ba magandang magiging prediction para sa atin yun? Kasi kung alam mo sa mga darating na araw, sa darating na linggo, kung kailan uulan, doon ka makakapag-schedule. Halimbawa, ng pag-aabono. Or dili kaya kung magpapa-spray ka. Kasi kung uulan,
Eh di syempre magdedesisyon ka, ang gagamitin kong insecticide, systemic. O, kung uulan, makakapaglagay ako ng abono kasi alam naman ninyo ang mais. Depende yan kasi kung walang tubig, hindi tatalab yung abono mo. Okay, pwede kang mag-store ng, gamitin mo yung iyong application na hindi mababawasan or mabilis madrain yung baterya mo kasi yung application na yan, kahit sarado yung GPS, pwede mong gamitin. Makakapag-save ka ng ilang location dyan. Kaya halimbawa, kung may bukid ka sa Pampanga, may bukid ka sa Pangasinan, may bukid ka sa Ilocos, pwede mong i-save yun. At doon mismo, araw-araw, pwede mong i-check yan. Malalaman mo kung ano ang magiging taya ng panahon doon sa lugar na iyong sinave. Masasabihan mo yung kapwa mo. At yung mga forecast na yun, hindi lang ikaw makakagamit noon. Pwede mong sabihin yung mga kalapit bukid mo, hoy, ganito pala, uulan pala dito. Pwede tayong gumawa ng ganito. Pwede na tayong magpa-spray. Or dili kaya, wag muna tayong mag-i-spray. Ang prediction dito, uulan. Okay. Mayroon din po yan tayong tinatawag na check it. Okay. Ang check it, ang laman po nito, ida-download din po natin ito Ang check it, ito ay, ang mga laman nito, mga litrato, yung mga deficiency symptoms ng mga gulay, kagaya ng cabbage, broccoli, pwede sa palay, pwede sa mais, pwede sa saging, pwede sa kakao, meron din para sa tubo at meron din sa tabako. Okay. Dahil makikita mo dito mismo kung ano yung itsura ng dahon ng halaman mo kapag kulang ka ng sustansyang ito, parang meron ka ng katabing sariling technician sa iyong bahay, 7/24. 7 days in a week, 24 hours in a day. Pwede kang sumangguni doon, walang problema. At kung halimbawa, namumroblema ka, hindi mo malaman kung ano yung pwede mong gamitin para maayos yung deficiency symptoms na yon, bibigyan kanya ng rekomendasyon, ano bang abono ang pwede kong gamitin. Okay, so, yung mga yan, i-discuss pa natin thoroughly sa darating na mga presentation. Meron din tayong tank mix it, kasi alam naman ninyo, ang mga magsasaka, shortcut lagi ang gusto. Shortcut in the sense na mag-i-spray ako ng fungicide, insecticide, fungicide. Kalimitan, kapag ka mag-i-spray ng tatlong yan, ang gusto nila, sasama-samahin na yan. Okay, sa pamamagitan ng tank mix it, malalaman mo, okay ba na paghaluin yan? Kasi alam naman ninyo, meron tayong mga pestisidyo na hindi pwedeng ihalo sa iba, kagaya ng mga copper fungicide, hindi natin pwedeng ihalo yun. Sasabihin yan sa inyo na, oy, itong mga balak mong paghaluin ito, huwag mong paghahaluin. Itong dalawa lang ang pwede mong paghaluin. Yung isa, i-spray mo ng hiwalay. Ayan. Yan ang suporta na ibinibigay ng Tank Mix 8. Meron din tayong Megalab. Kasi sa Megalab, ang gagawin naman nito, aalamin niya yung tunay na kondisyon ng sustansya na nasa lupa mo. Kasi karamihan ng mga sinasaka ngayon, wala silang soil analysis. At pag walang soil analysis, syempre, yung iyong ibibigay na sustansya, parang guesswork lang ang mangyayari dyan. Tatansyahin mo na lang. O kung merong halimbawa, general recommendation na ibibigay doon, yun na lang ang susundin mo. Without knowing na, ay, yung akin palang lupa, sobra sa ganito, kaya pala yung ibang sustansya hindi magamit. Okay. Ang ginagawa po namin ngayon, meron kaming mga lugar na kinukuhanan namin ng sample at yun ang ginagawa naming tulong para po maisaayos yung pagbibigay rekomendasyon sa pag-aabono sa ating mga magsasaka. Okay. Ang Megalab po, ito ay ginagawa namin libre serbisyo sa magsasakang Pilipino at ang amin pong sample na pinapa-analyze, hindi po namin dito pinapa-analyze kasi kung sa Pilipinas po tayo magpapa-analyze, medyo may kamahalan. Mabilis po yung analysis nung sa ginagawa namin sa Megalab, pinapadala namin sa ibang bansa po. Pagkaraan po ng mga 10 hanggang 15 araw, nandyan na po yung resulta. Hindi mo na kailangan patuyuin. Basta ipapadala lang po yung sample, kukuha kami na ho ang bahala magpadala sa ibang bansa. At pagkatapos po natanggap namin yung resulta, ayan, maibibigay na namin po sa inyo ang tinatawag nating resulta ng Megalab. Okay. Bago ako magpatuloy, meron muna akong itatanong sa inyo. Kasi kanina, nabanggit ko, ang pagtatanim ng farmer, meron nagtatanim ng 2 sako, 3 sakong binhi. Okay. Ngayon, itatanong ko po sa inyo, kasi ito
yung unang makakasagot po nito, yung unang 5 na makakasagot po nito, yan po, magkakaroon tayo ng premyo. Okay, ang katanungan ko po ngayon ay, kung ikaw ay nagamit ng 3 bag ng binhi or 27 kilos ng binhi, ilang Yaravita Teprosin ang iyong kailangang gamitin? Nabanggit ko po sa inyo kanina, kapag ka isang bag, ganito yung gagamitin mong Teprosin, 3 bag yung iyong gagamitin. So, ilan po ang kasagutan doon? Okay. Hintay lang ilang sandali, tapos po, 5 lang po yung kailangan namin na tama ho. 5 na, yung unang 5 na makakapagbigay ng tamang sagot, iyan po, mabibigyan po natin ng premyo. Okay, magugulat kayo sa ibibigay na premyo ng aking mga kasamahan. Okay. Ngayon po, pagkatapos po ng question na to, akin naman pong bubuksan ang floor natin para po sumagot sa mga katanungan ninyo tungkol po doon sa aking mga nabanggit kanina. Kayo na po ang bahala kung anong aspeto ng katanungan ng inyong ibibigay. Iintayin ko na lang po ang magiging dating ng inyong mga katanungan dito sa aking harapan. Okay po? Ayan po. Naghihintay po ako ng mga katanungan ninyo. Ayan, okay, uulitin ko po. Yung nasabi ko sa inyo, yung unang 5 na makakasagot ng tama, siya po ang makakakuha ng premyong nakalaan dito sa nakaraang taon na nakalipas na katanungan ko po. Okay po ha? First 5 na tama po ang sagot. Okay. Kung gagamit po kayo ng vermicompost, kailangan din po mayroon ka pa rin pong kasama yan na inorganic fertilizer. Huwag pong puro na vermicompost. Malaki po yung maitutulong ng vermicompost kasi yung vermicompost po, yan ay makakatulong para mapataas yung cation exchange capacity ng lupa natin. Ibig sabihin yan, yung kakayanan ng lupa ninyo na humawak ng sustansya, madaragdagan. Kaya kung naglagay kayo ng abono, yung vermicompost po, yun po ang tutulong para hindi po madala ng tubig, hindi masayang yung abono na inilalagay natin sa ating maisan. May taglay din pong sustansya yun, pero hindi po yun sapat na vermicompost lang ang gagamitin po ninyo. Okay po? Ayun, meron pong katanungan dito. Ang sabi po niya, meron po ba kayong ibinebenta na biofertilizer para sa corn? Naku po, sir. Yun po ang sasabihin ko sa inyo. Wala po kaming ibinebenta na biofertilizer sa ngayon, sa corn po. Ang mga ibinebenta po namin, yung mga nakikita nyo ngayon, yung mga Yaramila, Yaraliva, at saka po yung pang-spray namin na Yaravita. Yun po, sir. Wala po kaming biofertilizer.
Pagpasensyahan po ninyo ha, medyo mabagal yung system natin, kaya po yung dating ng katanungan sa amin hindi po mabilis din po, hindi po sunod-sunod. Pero nakaantabay naman po ako. Okay po. Okay po. Ayan. Okay. Ganito po, yung sumunod na katanungan, nag-violet po ang aking mais. Tinatanong niya, pwede po bang makatulong ang Teprosin kapag ka nag-violet yung aking mais? Ganito po, kung kayo ay gagamit ng Teprosin, maganda po na gamitin ito bago itanim para hindi lumabas yung violet. Kasi pag nag-violet ang dahon ng mais mo, dalawa po ang ibig sabihin yan. Pwedeng kulang sa tubig kasi ang tubig hindi po makakagalaw ang phosphorus kaya nagkukulang ka ng phosphorus. Paglalagay po ng fertilizer na merong phosphorus ang ating solusyon para ho hindi magkulay ube ang dahon ng inyong mais. Pero kung ngayon po, kung halimbawa nakatanim na kayo, hindi pa kayo gumamit ng Teprosin, tapos may violet na yung inyong kanpo, yung inyong dahon ng mais, kulay ube na, ang abono po ninyong gagamitin, kailangan po maganda yung kantidad ng phosphorus. Huwag po kayong gagamit ng ammonium or yung urea lang. Huwag po kayong gagamit kasi kung urea lang ang gagamitin ninyo, nitrogen lang po ang inyong ibibigay. Kailangan po ninyo ay phosphorus. Ngayon po, ang mga produkto naming pang fertigation, kasi ang fertigation po, kailangan po niyan hindi babara sa sistema o sa daanan po ng tubo ng tubig. Kasi kung halimbawa, ang gagamitin lang ninyo, urea, hindi po pwede yon. Ngayon po, ang aming gagamit, yung water-soluble fertilizer namin, ay yung tinatawag nating calcinate. Yan pa lang po yung aming pwedeng i-recommenda na water-soluble fertilizer na hindi po magiging dahilan ng pagbabara ng inyong fertigation system at saka po maganda yung epekto niyan doon sa fertigation po. Okay. Okay po. Nag-iintay pa. Ganito po. Yung pong pagtaas ng acidity, yung pagiging pag-asim ng lupa, iyan po ay sa kadahilan ng ang ginagamit mong abono lang po ay yung tinatawag natin na ammonium-based. Yung kagaya ng urea lang, ammonium sulfate. Ammonium sulfate talagang napakataas po niya na pagpapaasim ng lupa. Okay, yung paggamit po ng Yara fertilizer, hindi po yan yung dahilan kaya po umaasim ang lupa ninyo. Tandaan din po ninyo ha, bibigay ko rin pong tip ninyo. Kung kayo ay umaani ng maganda, ang nangyayari din po, kapag umani, kasi kumukuha kayo ng sustansya sa lupa Pagkuha ng sustansya sa lupa, merong naiiwan na tinatawag nating hydrogen ion na nagpapaasim ng lupa. Kaya yun po ang ating kailangang tandaan. Ang abono natin gagamitin po, hindi po dapat na nakakapagpaasim sa lupa at igagarantiya ko po sa inyo, kahit anong abono po ng Yara, hindi po yan nagiging dahilan para umasim yung lupa natin. Okay. Okay. Okay.
Okay. Sa puntong ito, medyo bumabagal pa rin po yung dating ng katanungan. Pero sige po, mag-iintay pa po ako ng ilang minuto. Baka meron pa pong pahuli na mga gustong magtanong. Ayan po, mag-iintay po kami at sasagutin po namin. Kasi yung mga nauna po, sinasagot na ng mga kasama ko ngayon. Kasi sabi nila, tulungan nila akong sumagot ng mga katanungan. So, yung hindi pa nila nasasagot, yun po ang ipinapasa nila sa akin. Okay, ganito po. Uulitin ko po ulit, ho. Etong discussion ko pong ito, hindi po natatapos yung serbisyo ko sa inyo. Kung kayo po ay meron pang katanungan, pwede po kayong pumunta sa FB namin, FB site namin, or dili kaya, pwede po ninyo akong textan o tawagan sa telepono. Ang number ko po, 0918-934-1237. Ulitin ko po, Marcelo Espiritu po ako, Senior Agronomist. Ang number ko po, 0918-934-1237. Smart po yung ginagamit kong telephone number. Ayun. Ayun, okay po. Ganito po. Meron nagtanong dito, ano daw ang magandang gamitin doon sa farm residue ng mais? Pwede bang ibalik sa bukid yan? Ayan po, isa sa obserbasyon na nakikita ko po doon sa mga nagtatanim ng mais, dahil nga gusto nila mamanage ng maayos or mamanage ng mabilis. Ang ginagawa nila, sinusunog. Pero tandaan po natin, marami pong sustansya na naiiwan dyan sa puno ng mais. Kapag sinunog po natin yon, hindi na natin mapapakinabangan. So, ang mangyayari po, imbes na yung sustansyang na andyan, libre nating makukuha, mapipilitan tayong bumili ng abono na ipapalit natin po. Malaki po ang mga maibabalik natin, yung nutrient recycling na sinasabi natin. Yun po, dapat samantalahin natin. Pakinabangan natin ng husto yun. Huwag po nating sunugin kasi gusto natin lang na mabilis yung magiging trabaho. Sayang na sayang po. Marami na pong ginawang trials dyan ang sinasabi nila ng mga dalubhasa dito sa UP Los Baños at sinasabi nila talagang napakalaki ng nawawala. Lalong-lalo na po yung potassium. Potassium ang una po magsasuffer dyan kapag po sinunog ninyo. Alam naman po ninyo ang presyo ng mga abono. Kaya ang ganun natin, yung magagamit nating mga sustansya dyan sa pinag-anihan ng mais, gamitin po natin, ibalik natin sa lupa. Okay po, mas mapapaganda pa ninyo yung kondisyon ng lupa ninyo kasi tataas po yung organic matter ng lupa ninyo, magiging dahilan para yung sustansyang inilagay ninyo, naglagay kayo ng abono, hindi po mawawala yun, kundi naandyan sa lupa, pag kinangailangan ng inyong mais, magagamit po ng mais ninyo. Basta't rekomenda ko po, hanggat maaari, iwasan natin na sunugin ang pinag-anihan natin ng mais. Okay po? Ganito po, ho. Yung nabanggit ko kaninang soil analysis, libre po namin ibinibigay yan sa magsasaka. Pero hindi po namin, wala po kami sa poder ngayon na lahat po na magre-request ng soil analysis, mabibigyan natin. Kasi ang ginagawa po namin ngayon, dahil nga nag-uumpisa pa lang kami, iminamapa po namin yung pagkuha ng soil analysis. Kasi sa isang munisipyo, meron kasi kaming mapa, sinasabi doon, yung isang munisipyo, 2 o 3 klase yung lupa. So, kung ibig sabihin 2 o 3 klaseng lupa, maaring kumuha lang po kami sa isang munisipyo ng 3 hanggang 5. Hindi po namin kaya or hindi namin pwede pong lahat ng magsasaka na magsabi sa amin na i-analyze, yan po, bibigyan namin ng analysis. Imamapa po kasi namin yan kasi sayang naman kung kukuha ako dito, yung katabi ko pala, kapareho ng lupa, ay iisa lang naman po yung magiging resulta niyan. Doon po natin ibibigay yung
effort at saka po yung investment doon naman sa ibang mas mapapakinabang na hindi magkakadoble po yung resulta ng soil analysis. Pero huwag kayong mag-alala po, hindi naman namin gagamitin yun na sasabihin natin na meron kaming pinapaboran, doon lang namin ibibigay po. Patas po yung aming magiging desisyon para po mabigyan kayo ng soil analysis. Layunin po natin doon, mabigyan halos lahat ng pakinabang po. Okay. Ang solusyon po sa maasim na lupa, yung term na sinasabi nila ng mga magsasaka ang acidic, maasim, ang basic, mapakla or alkaline. Okay. Ang pagkukorek po ng maasim na lupa, talaga ang kailangan po dyan, ang pwede mong gamiting pang-correct niyan, pang-alis ng asim, yung lime po na tinatawag natin. Maglalagay tayo ng lime. Yan po ang pinaka-mura at pinaka-epektibong pag-alis ng asin ng lupa. Pero tandaan po natin, pag gumamit tayo ng lime, mayroon po tayong espasyo, panahon na malayo sa pagtatanim kasi mayroon tayong tinatawag na phytotoxicity kung saan naglagay ka ng lime, pagkaraan ng ilang araw, nagtanim ka, mamamatay po yung inyong tanim na mais. Yun po. Maganda din po pala, alam natin ang level ng pagkaasim ng lupa mo kasi doon natin malalaman kung ilang toneladang lime ang ilalagay natin. Tama po narinig nyo, ang ilalagay ninyo tonelada, hindi po kilo-kilo. Kasi kapag ka po ang asim ng lupa nyo ay nasa level na ng 4, nasa level ng 4.5 o 5, tonelada po ang ilalagay ninyo para mapalapit po ninyo doon sa near neutral condition. Malaki po yung magiging pagbabago ng tanim ninyo kapag ka po naalis natin doon sa maasim na kondisyon. Okay? Okay, so sa punto pong ito, wala na pong dumarating na katanungan na i-relay na po sa akin ng mga kasama ko. So, papakilala ko po ulit ako. Ako po si Marcelo Espiritu, Senior Agronomist. At kung meron pa kayong kasunod na katanungan pagkatapos po nitong presentation na to, pwede kayong mag-text o tumawag sa akin. Ang number ko po, 0918-934-1237. At sasabihin ko rin po sa inyo, hindi natin ilalagay sa ang discussion yung hindi lang mais ang sasagutin ko sa inyo, Kung meron kayong katanungan sa gulay, palay, kung ano mang tanim ninyo, itanong po ninyo sa akin at sa abot na aking makakaya, tutugunan ko po ang inyong katanungan. Maraming salamat po ulit at magandang gabi. So, ayan po hindi po, ito lang yung una at huling pagpipresent namin tungkol sa mais. Alam po ninyo, mayroon pa nga pong mga kasunod na segment ito. Kung ngayon tayo do sa bago pagtatanim, yung susunod naman po, yung pag-aabono, yung pag-i-spray po ng pamatay damo. Kasi lahat po yan, mayroon tayong mga ibabahagi sa inyong mga ideya o teknolohiya para naman po maganda yung magiging performance ng inyong mga nakatanim na mais. Magandang gabi po ulit at maraming salamat po sa inyong pagbibigay oras dito sa aming munting talakayan.